I patiently called BIR and I found out na pwede palang gawin ang registration ng mga online business natin sa pamamagitan ng online lang din gamit yung e-services nila. So dito ko sila tinawagan sa hotline nila na yan. Okay, so let's start and I will make this straightforward as possible. Kung ikaw ay maliit na store owner, hindi korporasyon o malaking kumpanya, ang category na pipiliin mo ay sole proprietor. Kung ikaw ay may TIN na dati, hindi na pala papalitan yung TIN number mo pag magparehistro ka ng online business mo. Basta sole proprietor ang ina-applyan mo. Pero kung ang inirerehistro mo ay malaking kumpanya, doon lang bibigyan ng ibang TIN. Ang unang step ay ang paglipat o pag-transfer ng RDO. Kung ikaw ay nagtrabaho dati sa ibang city o sa ibang lugar, mag-transfer ka muna ng RDO. Halimbawa, nag-call center ka dati sa Quezon City. Tapos ngayon, nasa Taguig ka na. At dyan ka na sa Taguig, nag-ooperate ng online business mo. Kailangan mo munang ilipat yung RDO mo mula Quezon City sa Taguig. Mag-fill up ka ng Form 1905 para isubmit papunta doon sa luma or sa una mong RDO. There's a way kung paano mo makikita yung email address ng dating RDO mo. Basta sigurado ka lang na iyon ang dating RDO mo. Otherwise, tumawag ka na lang sa BIR hotline kung hindi ka sure. So para makuha ang email address ng dating RDO mo, punta ka sa bir.gov.ph. Click mo tong drop down. Select mo ang Use BIR e-Services. Click mo yung Other Services. Scroll mo sa baba. Select mo yung TRRA. Bigyan muna natin ng system ng information. So, sagutan muna natin itong mga steps nila. Sa step 2, kunwari ilagay natin ay Transfer of Registration. Yung step 1, wala naman yan. So, hindi na natin sasagutan yan. Sa step 3, sagutan natin to. So, kunwari, Fairview tayo nag-work dati. Select lang natin tong NCR, 2nd District. Select natin ang Quezon City, then Fairview. And then, ayan, biglang may nag-generate sa baba na email address ng Fairview or Quezon City RDO. Kopyahin mo lang yan. Compose ka na ng email mo. Lagyan mo ng title na Transfer of RDO Request, Quezon City, to Taguig. Something like that. So, pinirmahan ko lang kung ano yung mga applicable sa akin. Dito sa part 2, yung number 7B, yan lang ang finilapan ko at saka number 9, which is change of civil status. Na-confirm ko kasi sa BIR na hindi pa pala updated yung status ko into married. Single pa rin ako doon. Kaya isinabay ko na siya sa pag-update. Nag-attach lang ako ng marriage certificate along with Form 1905 and one government ID. So, hihintayin muna ang confirmation ni BIR na i-transfer na yung RDO mo bago mag-proceed sa submission ng Certificate of Registration. Mag-i-email yan si RDO kung tapos na yung request mo. By the way, lahat ng link na kakailanganin para sa registration, ilalagay ko na lang sa description. Usually, 3 days ang processing ng change of RDO, kaso inabot ako ng 2 weeks. I don't know the exact reason pero nung tumawag ako sa BIR hotline, ang sabi nila, baka busy sila masyado dahil kakalipat lang nila ng office. After 2 days ayun, natanggap ko rin naman yung confirmation nila. Yun nga lang, hindi naman nila na-update yung last name ko. Anyway, pwede namang i-update ang last name pag i-collect mo na yung Certificate of Registration mismo sa BIR office. Magdala na lang ng Form 1905 at saka Certificate of Marriage and ID. So, itong 1905, pwede pa rin isubmit sa online, sa e-services nila. Punta ka lang sa website nila na www.bir.gov.ph. I-click mo ang I want to drop-down menu. Use BIR e-services, other services, TRRA. Yung sa akin na provide ng BIR hotline yung
email ng RDO ko eh. Hindi ko kasi sure kung saan yung RDO ko, kaya tumawag muna ako sa hotline and ayun, binigay na rin naman nila sa akin yung email ng dating RDO ko. Kapag na-transfer na ang RDO, pwede nang mag-proceed sa Certificate of Registration para sa online business. Punta ulit sa main page nila na bir.gov.ph. Select drop-down menu, I want to use BIR e-services, other services, scroll down konti, then select New Biz Reg. Select mo lang yung number 1 or for sole proprietors, professionals, mixed income earners, at i-download ang Form 1901. I-download din ang questionnaire sa step number 2. Magbibigay lang ako ng konting information sa pag-fill up ng mga form na to. Itong Form 1901, fill upan ko lang din kung ano lang yung mga mag-a-apply sa akin. So, sa taxpayer type, dito ako sa single proprietorship only. Dito sa part 4, wag na yan kung kayo naman mismo na ang may-ari ang nag-aasikaso ng papel nyo. Dito naman sa part 5, kukunin sa DTI nyo ang mga information na ilalagay nyo dito. So, proceed tayo sa part 6. Kung meron kayong mga storage, mga warehouse, mga ganon, yan, dyan mag-a-apply yan. Sa part 7, si BIR ang bahala dito. Kaya tayo may sasagutan na tax type questionnaire dahil yun daw ang magiging reference nila kung anong mag-a-apply sa atin na tax type. Part 8, invoices. So, humanap kayo ng magpiprint sa inyo ng resibo or accredited printer kung tawagin. Merong mga list of accredited printers ang BIR. I-type mo lang sa Google yan, list of accredited printers, and yan, magpapakita yung mga listahan nila ng mga accredited printers nila. Yan. Humingi ng sample receipt sa kanila, pati lahat ng details na kailangan dito sa form. Hingiin yung mga information na yan. Yung mga printers name, TIN, accreditation number, date of accreditation nila, email, contact number, basta lahat ng nandito ay kailangan fill upan. So, ikaw daw or tayo daw ang maghahanap ng magpiprint ng resibo para sa atin. Walang ipoprovide ang BIR kasi kung pupunta daw sa BIR office mismo, ire-refer ka lang din sa mga accredited printers nila. Sa part 9, hindi rin to applicable sa akin kasi wala naman kaming tao, walang mga employee. Kami lang naman talaga ng asawa ko. Tapos, ito na lang ang last sa number 46, signature. So, magbayad ng 30 pesos para sa DST o Documentary Stamp Tax na tinatawag. Nandito naman yan sa step 3. Pwedeng bayaran sa mga payment channels nila na Land Bank, Pesonet, GCash, Union Bank, at iba pa. Let me show you how it looks like sa payment kapag Paymaya ang gagamitin. Kapag nakumpleto na ang payment, nakahanap ka na ng printer mo at meron ka ng sample receipt, iscan mo na ngayon ang tax types questionnaire na sinagutan mo, ang Form 1901 na sinagutan mo. Mag-scan ka rin ng ID mo at pirmahan mo sa tabi nito. Kailangan ang ID na gagamitin mo ay same address sa inilagay mo sa registration form mo. Ito yung mga list of IDs na pwedeng gamitin, pero makikita nyo rin naman yan dito sa New Biz Reg mismo. Yan. And finally, iscan din ang DTI. So, ayan. Yan lahat ang i-attach mo sa email. Para naman sa sworn declaration, wala daw silang form na para dito. Pero meron form na ganito. May tatak na stamp nila. Sabi ko, okay na to. Pwede ko naman tanggalin yung stamp na yan with the power of edit. So, dito makikita yung sworn declaration. Again ha, kung gagamitin nyo, make sure na tatanggalin yung nakalagay na stamp. So, dito sa homepage ng website nila, point mo yung mouse mo dito sa Revenue Issuance, Revenue Memorandum Circulars, 2024 Revenue Memorandum Circulars. I-search or hanapin mo yung 8-2024, select mo tong Annex A. Yun nga lang, itong sworn declaration ay kailangan ng tatak ng BIR, yung parang seal ata nila or stamp. That means kailangan dalhin ang sworn declaration form mo physically sa RDO mo. Speaking of RDO, para malaman mo kung saan ang RDO mo, punta ka sa website sa www.bir.gov.ph
i-click mo si Revy, yung chatbot or chat robot nila. Ito si Revy, ayan. Piliin mo yung preferred language mo. Pindutin mo yung arrow, hanapin mo yung RDO Finder. Dadalhin ka niya dito. Sagutan mo lahat yan and then submit form. Ako ang ginawa ko dati, puro ako tawag para mabilis sana ako. Kaso wala, inabot pa rin ako ng siyam-siyam sa pag-gather ng mga requirements nila. So, nahirapan ako sa pag-asikaso nito because I'm a mom na walang mapapag-iwanan ng bata. And bukod dyan, I found out na nasa 2,500 pala ang isang orderan ng resibo. Tapos, sabi pa ng RDO ko, kailangan daw ma-provide ni printer ko within 1 month yung resibo. Otherwise, mape-penalize ako ng 21,000 kapag hindi niya nagawa ang resibo within that timeline. Nagtanong din pala ako kung meron bang BIR office sa Caloocan City Hall, kaya lang wala daw. Diretso talaga sa BIR office which is nasa South Caloocan. Malayo sa location ko, kaya talagang pabor na pabor sa akin tong online e-services nila. Yung sworn declaration na lang ang dadalhin doon physically sa BIR office. Nabanggit din pala sa akin ng BIR agent na hindi na nire-require ng BIR ang mayor's permit, but I think this is only applies for online businesses. Hindi ko na-clarify pero ganun ang intindi ko. Sa mga online business lang siya mag-a-apply. Okay, so that's pretty much it. I hope I was able to help you. Bye!